Kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay... Ako si John Mark Pua. So ngayon, 22 years old na ako, alhamdulillah. Sa Islam, ang pangalan ko sa Islam, ang nagbigay nito, kung di ako nagkakamali, is Tausog na babae. Muhammad Khair Pua, no? 3 years na rin, alhamdulillah. 3 years na rin akong nasa pananampalatayang Islam na hanggang ngayon, sinisikap ko pa rin makapag-aral. Dun sa chapter ni Abraham, isa siya sa nagmulat sa akin na meron lang talagang nag-iisang Diyos na tunay, na doon ko nakita yung tauhid, na talagang literal na isang Diyos na walang tatlong persona. Doon ko siya nakita sa Old Testament. Nagkakaroon ng direksyon ang buhay ng isang Muslim kapag alam niya ang kadahilanan ng pagkalikha sa kanya. Noon, nauubos yung oras ko sa kung walang kakwenta-kwentang bagay. Ngayon, may mga bagay akong iniintindi na talagang mas excited ako sa mga bagay na yon, which is yun yung paghihintay ng mga uri ng pagsamba. Di ba meron kaming 5 times obligatory prayer na kailangan gawin sa maghapon. Kasi nakasulat yan sa banal na kasulatan. Kami mga Muslim, ano ang nakasulat sa banal na Quran at yung hadith ni Prophet Muhammad, yung aming sinusunod. Wala kami sinusunod ng mga practical na tradisyon. Pwede po kami gumawa ng mga tradisyon, basta hindi salungat sa katuruan ng Quran at yung hadith ni Prophet Muhammad. Kasi merong iba na pag hindi Muslim, yayain mo pumasok sa isang mosque, takot. Ito, masjid. Takot sila kasi puro Muslim ang nakatira dito, which is kayong magpapatunay kung ano nga ba ang meron sa loob. Diba? Simpleng lugar, tahimik na lugar, sabihin natin, banal na lugar, mas marami ang Kristiyano. Kumbaga nakasanayan nila na ibinuburol, cremation, di ba? Pag may pera, pinapakremate. Iba naman, libing lang sa nicho. Kumbaga nagugulat sila na bakit ganyan yung pamamaraan sa inyo. Na kung ako tatanungin, mas okay. Ang tawag sa namatay ay mayit, no? O kadiber. Kami nasa frontline ng paglilibing. Tawagin namin janais or funeral. So, kinukuha namin ng bangkay at ito ay inuhugasan namin. Actually, pinapaliguan pa nga. Okay? Kung paanong maligo, busul. Pag pinaliguan mo siya sa maayos na pamamaraan, may pag-iingat. Pag lalaki namatay, hanggat maaari, yung lalaki ang mag-aasikaso. Okay? So, pag inasikaso yun, may respeto, hindi sinasaktan, gentle, banayad, at hindi rin tinitingnan ng maselan na bahagi ng katawan. Actually, may guantes kami, inugasan namin lahat. Inugasan kasi kung paano maligo isang tao, ganun eh. Okay? May inaalis mo ng dumi sa katawan. Pagkaligo na yan, mayroong ritual na gusul. Tapos, wuduan namin. Pasabihin ng wudu kung paano bago magdasal isang buhay na Muslim, ganun din. Na. Tapos, babalutan ng puti. Pag namatay kasi ang tao na matuwid, ang mga anghel, bumababa. May daladalang saplot galing sa langit, kulay puti. Ikapan ka sa, lagyan ka ng puting damit. O, pag matapos ng puting damit, ipagdasal ka, ipanalangin ka kay Diyos, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. O Panginoon, patawarin mo siya sa lahat ng kaniyang kasalanan. Pagkatapos ay bago namin ilibing, dadasalan namin. Ang tawag doon, Salatul Janasa. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Tatayo yung imam, yung mayit, yung bangkay, kasi kami pag nagdadasal nakaharap sa Mecca eh. No? Yung Mecca, ang tawagin nyo, bigkasin nyo Mecca, Makkah. No? Kung nasaan yung Blackstone, yung bahay ni Allah kung tawagin. Kaya pag may namatay, una-una pala sinasabi namin, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kay Allah tayo nagmula at sa Kanya muli tayo ay magbabalik. So yung patay, yung kanyang kanang side, nandun. Ganyan siya. So pag lalaki, sa bandang ulunan, nakapwesto. Pag babae naman, sa bandang tiyan. Nakatapat yung imam. Tapos yung mga ma'mun, yung mga followers nasa likod. Magdadasal kami para sa kanya. Allahu Akbar. Okay? Tapos sasabihin namin yung Al-Fatiha. Dadali na namin yan sa libingan. So yung paglilibing, wala kaming kabaong kasi yung ilalim ng lupa, uukaan yun. So ilalim, di ba? Yung ilalim ng ukaan, doon sa ilalagay. So, kinuha niya na, dapat lang ibalik. Walang burol, walang burol. Hanggat maaari, within 24 hours, mailibing na. Kinuha na eh. At kasi naniniwala ang Muslim na itong bangkay na to ay what? Nasa lesser judgment na. Nasa ano siya eh, nasa pag-uukom na eh. Hindi pa day of judgment ha, lesser judgment. Kasi naniniwala kami sa tinatawag na barsak. Yung barsak, tinatawag din kubur. Hindi ito per se, oo tinatawag na libingan, kaya lang nasa imang dimension na siya. Nasa pagitan na siya ng buhay na to at sa kabilang buhay. Dalawang destination, paraiso at imperno. Ang paraiso sa mga tao na mananampalataya sa tunay na Diyos at gumagawa ng mabuti. Ang mga Muslim ay may sariling sementeryo. Okay? Ayon na rin sa Islamic na katuruan, yung dapat mapayapa ang kinalalagyan ng mga Muslim kasi sapagkat ang paniniwala ng Muslim, with all due respect, ang libingan ng hindi Muslim ay pagpaparusa. Yung pagsusunog po ay paganong gawa, no? Pagan ritual, pagan belief na hindi po angkop sa Abrahamic religion, lalong-lalo na sa Islamic religion. Pagkatapos ibuburol, isusugal, lalo yung cremation, hindi siya pinahintulutan sa Islam. Ang hatol ng mga scholar doon is haram. Kasi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang pagbali mo ng buto sa patay, ganun din kung paano mo binali yung buto niya kung siya ay buhay. Ang pagsusunog ay parusa lamang ni Allah na igagawa niya sa araw ng paghukom sa makatwid sa impyerno. Ang tao hindi marunong lumingon sa pinanggalingan na hindi makararating sa paroonan. Tayo ay nilalang ng Diyos, babalik tayo sa Kanya, pero bago tayo ilibing, kailangan malinis ang katawan natin at oblusyonan siya. Yun ang sa turo ni Prophet Muhammad at turo ng Islam. Nasa Pilipinas tayo, kapag sinabing Muslim, medyo negatibo eh.
negative yung tingin ng iba. Meron namang iba na hindi ganon. Kasi mismo, naka-encounter din naman ako na okay yung pakikitungo nila sa akin. Pero may mga talagang discrimination na, hala, kasi huwag mo anahin yan, Muslim yan. Abangan ka niya sa labas. Naka-experience ako ng ganon. Kapag mayroong isang Muslim na nagkasala, nagnakaw, ng rape, no? Juan de la Cruz, nagnakaw, ng hold up, Muslim. Muslim, ganito kaya. Pagtingin nila sa amin na porkit Muslim is mamamatay tao kaagad, may nang pugot ulo daw, ganon. Pero kapag Christian ang gumawa ng masama, di ba? Hindi sinasabing Kristiyano. Di ba? So, yung tao tuloy na yun, iisip, pag Muslim, masama. Kaya kapag kami nakakakita na Muslim, nakikita na, Muslim ka pala, ganito, ganyan. Discriminate, pang-aasar. Oo, may mga Muslim na nagkakasala, pero bakit naman minamarginal? Lawakan lang sana yung, yung pag-unawa. Kumbaga, wag maging mapanghusga. Sa mga sementeryo, naglilibing is doon pa sa Bulacan. So, yun, sa madaling salita, which is medyo may kakulangan sa libingan ng mga Muslim. Meron naman dito, pero hindi ganun kalakihan, kaya yung iba dinadala sa ibang lugar. Dito sa Metro Manila ay masasabi ko sa experience, no, kasi nasa frontline tayo ng paglilibing, ay masasabi ko hindi sapat. In fact, kung Metro Manila pag-uusapan, madalas nga kami, ang aming grupo, ay pumupunta pa sa Norsagaray, Bulacan. At sa Norsagaray, dalawa na ang libingan doon. Kasi yung una ay wala na. May pangalawa ngayon, hindi pa na masyadong nade-develop. So, talagang nagiging concern naming mga kamusliman ngayon, particular dito sa Metro Manila, yung lugar ng paglilibingan. So, kanya nga, patuloy pa rin namin panawagan regarding sa concern na ito. Na kami po ay magkaroon ng libingan, karagdagang libingan, Islamic cemetery. Ask your heart, tanungin mo puso mo. Hindi ba kapag nakagawa ka ng kabutihan, ang gaang-gaang, ang sarap ng iyong pakiramdam? At kapag ikay nakakagawa ng mali, it constrict your heart, naninigip ang iyong puso. Pakita mo yung respeto mo sa pamamagitan ng pakikinig, pag-unawa sa sinasabi niya, at higit sa lahat, huwag mo siyang husgahan. Paggawa ng kabutihan, hindi pakitang tao, hindi ang riya, kundi yung kabutihan gagawin mo sa ikalulugod mo. Wala kang ganting kapalit na hinahanap. Hindi naman kasi siya laro. Kumbaga, siya, seryosong gawain siya. Unity in diversity, diversity in unity. Relihiyon mo, relihiyon. Ang relihiyon ko. Pero magrespektuhan tayo. Hindi po pwede na. Kasi ang mundo, Muslim, hindi Muslim, kailangan sila mapayapa. Mahalagang maunawaan ng isang tao yun. Ipag-dialogue ka sa kanila para maunawaan nila ang doktrin mo at maunawaan mo ang doktrina ng hindi Muslim. Dapat lang na tayo magrespetuhan, maggalangan sa kulturang meron tayo rito.